na-achieve na natin ang pagiging poissonnier, rôtisseur, at entremetier. Naintindihan niyo, be? Yung i-pronounce yung mga pangalan. Hello, mga besties! We are now on our 4th day of our Chef Goals dito sa #Main Goals. At ang dami na natin natutunan noong nakaraang araw. Pero, papunta pa lang tayo sa exciting part. Dadaanan na natin ngayon dahil ngayon sa pastry naman tayo. Mag-bake tayo today! Oh, baking na tayo. Oh, teka lang, tatanungin na kita. Tatanungin ka na namin. Diba, anong una mo na-bake sa school? Correct. Nag-aaral ka? Actually, hindi ko na maalala. Pero yung pinost ko sa Instagram na nandun pa rin hanggang ngayon, eclairs. Eclairs? Yes. Ano yun? Pastry siya na meron siyang filling inside and then meron siyang chocolate glaze on top. O, nakakain ka na nun for sure. For sure, hindi lang familiar sa name. Correct, correct. Diba? Kanina mo sinasabi ka, may tatanong ka kay May. Ano to? Go. Bestie, ikaw, since culinary ka, ano mas gusto mo? Baking o yung pagluluto talaga? Pareho lang. Pareho ko naman siyang na-enjoy kasi iba yung sa baking, iba yung sa cooking talaga, sa hot kitchen. Para kasing yung cooking sa hot kitchen, art siya eh. Pero sa baking kasi science din. Dahil kailangan precise, kailangan maayos lahat. For you, ano mas complicated? Mas complicated yung baking. Kasi tulad nga sabi ko, kailangan precise. At least sa hot kitchen, mamomodify mo kung kulang sa salt, kung kulang sa seasoning, mababago mo yung lasa. Dito kasi, kapag ginawa mo na siya, yun na yun. Kapag nag-fail, from the top. Alam mo, marami nang tututunan sa'yo eh. Pero, may sasama pa sa atin. Talaga? Oo, talaga. Tawagin na po natin ang ating kasama. Of course, si Chef Nap, first Filipino corporate executive pastry chef. At syempre, dito pa rin po sa Magsaysay Center for Hospitality and Culinary Arts or MICA! Chef Nap! Hi, Chef! Welcome to #Main Goals! Yes! Bago po natin simulan ng ating chikahan, gusto lang po namin malaman, ano po ba yung corporate executive pastry chef? Kasi parang ang bongga po Big ng time eh. big time eh, sir eh. Familiar yung ano? Oo, ano po bang ibig sabihin to pag ganito? Unfamiliar. Normally, ang corporate pastry chef, siya ang gumagalaw lahat ng menu. Tapos, siya ang nagpo-taste kung nasa standard ang mga ginagawa ng mga pastry chef niya. Kasi siya nag-handle lahat ng pastry chef down to the lower position. So, medyo complicated din. Kasi once na may pagkakamali, lahat na blame sa corporate pastry chef. So, kaya masyadong complicated pa. Parang ang tingin nila sa pastry ay perfectionist. Bago po tayo magpatuloy sa usapan, tanong ko lang po. Yung cooking po ba, since umbrella term siya na ang daming cooking methods under it, tama po ba na i-refer siya separate sa baking? Kasi parang subset lang po ang baking ng cooking, di ba? Actually, kasi yan, mahirap kasi kung i-compare. Pero minsan kino-compare nila. Ano bang diferensya ng hot galley sa pastry? So, malaki talaga ang diferensya. Kasi pag sa pastry kasi accurate ka. Lahat kasi tinitimbang o ini-scale. Pero dito sa MICA, puro tinuturo namin, puro tinitimbang. Kasi yon ang accurate measurement eh. Tinitimbang. Once sa tinimbang mo, accurate na yun. Kasi pag kinaps kasi, pag magkamali pa yung paglagay, bumigat, mag-iiba na yung texture. Correct. Ganon. Kaya perfectionist talaga ang tingin nila sa pastry. Once na nagawa mo kasi, wala nang paraan eh. Hindi mo na pwedeng tanggalan o dagdaga, whatsoever. Hindi katulad sa cooking. Pag nakalimutan mo yung paminta, Pwede. Habol. habol mo lang. Pag nakalimutan mo asin, habol mo. Pero dito, wala na. Wala na. Once na na-mix na, Back to zero. back to zero ka pag nagkamali. Oh, nakalimutan ko nito, wala na. Chef Nap, syempre alam na po namin yung mga, alam niyo, executive, first Filipino, executive pastry chef, gano'n. Pero syempre, gusto mo namin malaman, kailan po kayo nagsimula? Yung love niyo sa baking? Actually, wala pang culinary school nung araw dahil back 70s. So, naging trabador ako at the same time nag-aaral. Nung natuto ako,
lakas loob na, pumasok na ako ng bake shop. Nung pumasok ko ng bake shop, assistant pa lang kasi hindi pa ano. After 6 months, minahal ko na. Love and dedication kasi nandiyan lahat, interest. So, teknot ako ng teknot ko anong ginagawa. So, hanggang sa dumami ang kalaman ko, hanggang sa tumanggap na ako ng sariling bake shop na pagtatrabahuan. So, nagsimula na gano'n hanggang sa tumagal hanggang sa nag-hotel na ako. Ito nga po yung tinatanong ko, bakit po hindi nyo po na-try na maging cook po kaysa sa baking? Kitchen. Kasi hindi ko feel eh. Mas feel ko kasi yung baking eh. First love Kasi talaga. pag hindi mo talaga feel, tapos pipilitin mo, mahirapan ka matuto eh. Chef, ano po ba ang pwede na yung unang matutunan sa pag-baking? Ang unang matutunan mo sa baking ay paano gumamit ng oven, especially. Okay, para maintindihan natin ang ating gagawin, pupwesto tayo Pwesto na. para may... Nami station na to. Tara na! Sige po. Mga besties! O, dito na. Chef! Ayan. Hello. Hello po. Hello ba? Nakatabi talaga ako, Chef. So, hello po. So, syempre, unang pong tanong natin bago po tayo magsimula. Mixing methods po, Chef. Ano po yung mga ibang Actually, ang custard, walang mixing method eh. Procedure lang. Procedure lang po. Hindi katulad ng cookies, muffin, tama cakes. So, procedure lang. So, ito pong gagawin natin is procedure lang po. Pero ano po yung common mixing methods? Ang Dapat po common namin na malaman. mixing method like pag gumawa ka ng muffins, mayroon yung tinatawag na foaming. Foaming. Mayroon yung creaming method. Mayroon yung biscuit o one-stage method. Ganun. So magkakaiba yun. Madami yan. Oo. Marami. So, ano naman po yung common mistake sa pag-baking na kailangan po namin Iwasan. malaman? Ang pinaka-common mistakes pagdating sa foaming, pag greasy yung mga gamit mo o kaya yung kamay, yung pagbabasag ng itlog. Ganun. Pag greasy, hindi na siya mag-foam kasi kaaway ng foaming method ang greasy na kamay, greasy lagayan. Lahat kailangan greaseless. So, Chef, ano po itong una natin gagawin? Ano pong dessert po itong gagawin? Ang gagawin natin ay creme brulee. Yay! Creme Creme brulee! brulee! French custard. So, game na po. Game na, game Let's na. go, mga besties! Okay. Ang first thing na gagawin natin ay hiwalay natin yung egg yolk sa egg white. Break lang, dandan lang. Make sure na hindi malalagyan ng egg yolk yung egg white. Na-separate na yung egg yolk sa egg white. I-whisk natin para solid liquid siya. I-whisk lang. Ilagay yung whipping cream sa pot, the sugar and the vanilla. The sugar and the vanilla. Ayan. Okay, yan. Vanilla. Ayan. Okay, yan. Okay. Tapos haluin ng konti kasi pag hindi natin haluin, hindi nabasa yung sugar, masusunog. Ayan. So, ang ano natin, iwa-warm lang. Hindi dapat na mainit. Hindi dapat na boiling. Kasi once na nag-boil yan, magkakardel yung itlog. I-touch nyo lang pag medyo naramdaman nyo na warm siya, okay na. Okay na siya. Pero pag-finish din po ba, Chef, yung pag-hit? Huwag mong haluin dahil bubula. Okay po. Then, pagsamahin natin ito, itong warm cream at saka yung egg yolk. Saka natin i-whisk. Ayan. Pagka i-strain natin dito. Padanin sa strainer. Ang purpose para ito, para baka may eggshell o kaya may bubuong egg white. Yun ang purpose. Kailangan puno po, Chef. Yan. Normal kasi almost full. Almost.
Chef, nanilis na po namin mga station namin. Ano pong next natin gagawin? Ilalagay natin dito sa sheet pan. Ay, okay. So, para prepare na for baking. Lagyan natin ang tubig. Ilang minutes, Chef? Ilan po? Yes. Ito at least 35 minutes or more hanggang sa mag-firm siya. Yung hindi na gumagana. Okay guys, nung yung na-bake yung creme brulee, yung French custard, pag lamig, ito na ang kalabasan. Ito ang kalabasan. Right? So, kapag kunyari, bago i-torch yun, kapag nakita nyo na matubig siya dahil nakalagay sa i-dry lang. Kasi once na hindi mo dry, paglagay mo ng sugar, mababasa yung sugar, so mahirapan mo i-torch, mahirap siya mag-crunchy. So, kailangan naka-dry. Tapos, hiwain nyo muna yung strawberry nyo into cube. Oh, mga besties, sir, nagawa po namin. Kamusta kayo dyan? Okay naman, nasundan naman We're namin good. si Chef. Yes. Una takot ako kay Chef katabi, pero mas bongga pa lang. Di ba? Yung isa mata ko nandito. So, Chef, titikman na po namin. Titikman na natin mga Yes. besties. Gawa Yes! Ito na. Sareng! Sarap, sarap. Sarap. Teka lang, Chef. Oh, lang. Enjoy. Sarap. Okay, masarap ba, guys? Super. Hindi makakompleto ang module natin baking pastry kung hindi tayo gagawa ng cakes. So, gagawa tayo ng cakes. So, cake na to, sir. Grabe! Okay, start tayo ng paggawa ng cake. Bawat layer ng cake, brasan ng sugar syrup. Okay po. Sugar syrup. Yan. Dito muna natin gawin. Pag na-frostingan na, saka natin ilagay dito sa underliner board bago tayo magdekorasyon. Alright. So, umpisan natin ng mag-sugar syrup ngayon. Sugar syrup natin. Especially sa gilid. Ang paggawa ng sugar syrup, 1:1 or 1.5:1. Depende kung gaano katamis ang gusto. Chef, bakit po kailangan ng sugar syrup? International way kasi palaging may sugar syrup. So sa Europe, bawat sugar syrup, iba-ibang flavor ng alak. Karamihan kasi ng cake sa Europe may alak eh. Yun ang pinag-flavor nila. Another thing. So then, papalaman na natin ng buttercream. Buttercream. Huwag masyadong makapal kasi maraming layer nakakasawang kainin pag tumabra sa butter. Then, spread. Spread natin mabuti. Huwag naman sobra lampas. Not necessary na malinis kasi tatakpan pa naman. Okay, pagkalagay nito, lalagyan natin ulit ng panibagong cake. Lalagyan natin ulit, then sugar syrup na naman. Ito ang ginagawa nilang pang-moist yun sa mga sa mga European sugar syrup. Chef, sabi niyo po European way po yung ganito. Oh, Paano ika- naman po yung Mandaluyong way?
Charis! Magulat ako. Joke lang Siya siya. prepared. Okay, yan. Okay, yan. Pagka-feeling nito, pang pro-frosting natin dito ay chantilly. Chantilly naman. Chantilly. Pwede, chef, nakagawa na po kayo ng yung malalaki ang cake. Oo, pag may ano lang. Pero bihirang-bihira yun. Abira. Bihirang-bihira sa barko. Chef, pag may birthday po sa family, syempre nagbibigay sa kanya. Ng cake, gano'n. Yung anak ko kasi nagbebek na. Ikaw na lang, anak. Siya na lang. Pagod ako. Ganun. Pwede ikaw na lang. Oo, Siya hindi na lang. kailangan bumili. Anak naman kita eh. Pagkatapos nito, chantilly tayo. Sir Chef, ano po Yeah. yung chantilly? Chantilly sa whipped cream. Whipped cream. Whipped cream. Kapag gusto mo yung sweet chantilly, kailangan yung 1 liter na whipping cream, lalagyan mo lang ng 80 to 100 grams sifted powdered sugar. Kasi pag sumobra ang sugar, pag mga chantilly, magbre-break. Kasi bibigat. Mag-pro-frosting tayo ngayon. So, dapat medyo makapal kasi once na nakatouch ng cake to, magkakramding, dudumi yung ano. Kailangan iwasan na dumikit dito. Tapos, lalagyan natin dito. Ito. Ayan. Ayan. Kailangan medyo makapal para saka na lang tayo magpanipis pag na-cover na. I-spread na mabuti. Chef, okay lang lagyan siya ng color. Yes, sir. Yes, pwede. Pwede rin yung puro puti, tapos yung pang decor mo kulay. Pwede rin magkulay. Taas mo na ang papantayin. Okay. Pag naglagay dito sa gilid, kailangan makapal. Makapal. Saka lang tayo magbabawas kapag na-cover na siya. So, taas mo na. Depende kung anong design mo. Pwede rin gagamitan ng comb. Ayan. Ayan, chef! Okay! Tapos natin! Yay! Chef, kamusta? Okay naman. Excited naman ako na naging kasama nyo kahit inabot tayo ng ganitong oras. Pero Time review. exciting. Yeah? Kasi Yes. may biruan. Yeah? Opo. So yun ang maganda sa samahan. Opo. Pero okay naman as a beginner, very good naman. Ha? Konting konting practice lang para ma-improve lang yung decor. Decor kasi yun ang nagpapaano sa cake eh. Unang-unang nakikita eh. Ha? So, pag ang cake, katulad nito, Ay, grabe. dapat nito halos diretso. Halos diretso siya. Hindi parang Matabingin. sombrero na nakagano. Ganun ang ano. Ganun. So, okay naman, konting aral lang ng art kasi cake eh, full of art. Konting aral, konting paggawa ng decor, kung ano ang maganda. Pero
As a beginner, hindi Not masama bad. talaga, not bad. Pero na-improve kasi yan pag araw-araw ka gumagawa, na-improve. Kailangan kasi ang cake, tinitignan nyo, maganda kaya ang paningin ko, ano kaya ang kulang. Ganun. Para malalaman mo rin yung pagkakamali mo pag sinisipat mo, tapos ina-evaluate mo rin yung gawa mo. Ganun yan. Ha? Sir, sa inyo po parang masterpiece. Grabe nga, Hindi, perfect ano naman, to? chef. Ito ang Sobra naman kayo. Kaya kailangan practice. Ang cake kasi pag hindi mo practice wala. At saka yung kung ano nakikita mo, pag naisip mo 'yon, kung anong pumapasok sa isip mo, siya rin lumalabas sa paningin mo. Siya ang lalabas kaya tinitingnan mo 'yan, na-memorize mo. So pag ginagawa mo, para mo nang nakikita mo sa ginagawa mo Visualize yung na, chef. yan ganun yan. Parang automatic Ganda. sa muscle. Na-memorize mo kailangan memorize mo, kaya ganun. Ay, Naloka okay lang pag Naloka. Pero okay lang, ano yan. Thank you po, Chef. More practice lang sa art, Yes. excellent na. Sa beginner, very good. Very good. Kasi hindi basta-basta. Kasi Yes. ito, Good design maraming pag-iisip Isipin mo talaga ng gusto. Like what I said, konting practice lang, kayang-kaya na yan. Thank you, chef. Thank you, thank you guys. Salamat Thank po you. sa pagsama sa amin. Sa Thank pag-assist you sa very besties much. sa paggawa Thank you. ng aming cake. Yes. Yes, Yes. chef. Thank you po. Yay! Na-enjoy nyo ba? Yes, Wow! super. Super! Thank you very much na napili nyo ang Mika na ginawa nyo para sa mga activities na ganito. Diba? Proud kami sa inyo. Thank you, chef. Napaulakan niyo po kami. Maraming salamat. Thank you very much. Ito na. Pwede na nating tikman yung mga ginawa natin. Tara, dali. Ooh. Ako medyo jinx ako. Feeling ko malalaglag ko. Teka, hindi. Kaya, 1 second lang to. Ready? Ako. Oh my God. Tingnan natin, besties. Kailan talaga? Ang sarap. Ang sarap. Sarap. Grabe. Hindi siya masyadong matamis. Sakto lang. Sakto lang, di ba? Yung tamis yung Correct. gusto natin sa cake. Hindi masyadong tamis-tamis talaga. I love it. Natuwa ako. Bakit? Kasi parang cake, ako yung gumawa ng cake. Nakaka-proud, no? Tapos kumakain ako ng cake. Pati ka na sa'yo. Hindi. Ala, Ano yan? May flavor yan. kamagat. Kagat? Agad. Aray. Sarap! Grabe, yummy. Sarap. Perfect. Patikin mo sa'yo. Taray. Diba? Peppermint. Yes. Oh, hinga ka. Familiar eh, parang every night. Huminga ka lalamig. Sa'yo nga. Sa'yo. Lasang sige. dagat. Tingnan. Nakasang t-shirt ko to. Marami akong ganyan t-shirt. Tie-dye. Ala, hindi naman sa'yo. Ano Lasang to? sky. Sky. Sa'yo nga patikim? Sarap yan. Parang kakaiba yung lasa. Creamy, milky. Ano? Lasang kilawin. kilawin kambing. Hoy, pero ang sarap. Sarap, Ang sarap sarap. mga beses. Talagang nakaka-proud itong ginawa natin, di ba? Oh, days 1 to 4, tapos na tayo. So bukas, ile-level up na natin dahil lahat ng pinag-aralan natin, i-apply na natin. Diba? Grabe. Kasi bukas, magiging busy tayo. Kumaga, magiging busy si Chef Ming, Chef Chamito, and Chef Chichirita. Correct mga besties. Kaya bukas, samahan nyo kami sa aming trade test. Bukas, dito lang sa... #Mangoes! O bukas, baka makalimutan nyo na may trade test tayo bukas. Uy, trade test bukas! Bukas, trade test! Bukas na ang final test. Hala, mag-aalas chef na talaga kami at magluluto ng 7-course meal. Tapos bobola-bolahin natin siya hanggang sa maniwala siya. Chor! Parang kulang pa sa season. Season. Alam mo, kailangan ano yung mga pang-season? Hindi ka nakikinig! Service! Magkakaalaman na kung paano yung ginawa natin.
Saan nalagay yung shrimp? Incorporated siya, chef, sa ricotta cheese, right? Yes. Wish us luck bukas dito lang sa #Main Goals.